So ayun, Maybel, may ano ako dito. May ipapakilala. Ay, hindi. Meron akong pasalubong para sa inyo. Ayan, oh. Yan yung bago namin kasama. Eh, grabe. Ano bro, kaya? Kaya? Dire. Eh, grabe, oh. Artistahin. Bro. Dito na lang, bro. Lagyan dito sa baba. Hi. Hi, Maybel. Okay, Maybel. Before ako mag-ask ng mga questions sa'yo, no, I want to get to know you more para mas, may maganda tayong pag-uusapan ngayong araw. Ano pala yung kursong kinuha mo ngayon? Bachelor of Elementary Education. Bachelor of Elementary Education, tapos your college now, Yeah, diba? first year. First year college. How was the feeling na ikaw yung breadwinner sa pamilya, tapos ikaw din yung parang ang dami mong nasalihan na pageant, diba? Sa nakita ko dito sa wall nyo, ang dami mong sashes, mga medals, and certificates of recognition. I know that you are so achiever. Ano yung pinaka lesson mo in life para magpursige sa buhay, para makatulong sa pamilya? Ano po? Palaging mag-isip ng positive and be proud of who you are talaga. At isipin mo kung ano yung makakabuti sa pamilya mo. Tama. Yun naman talaga yung di ba? Dapat sa puso natin at palagi nating itatak sa ating mga utak na unahin natin yung pamilya natin dahil sila yung unang tumulong din simula pagkabata natin. At I'm so proud of you. By the way, nabalitaan ko nga, Maybel, ikaw ay parang magjo-join na ngayon ng Miss Valencia, di ba? Napakalaking kompetisyon dito sa lugar ninyo. Ano yung mga preparasyon mo para yung parang makuha mo yung crown for Miss Valencia? What's the preparation? How was your experience during the preparation? Mahirap dahil nakasuot ka ng mataas na heel pero kinakaya dahil may purpose tayo sa pag-join ng pageant. At lalong-lalo na ako dahil isa akong katutubo at maraming tao ang naniniwala na ang mga katutubo ay walang talento at hindi kaya sumali ng pageant. Binubuli pa nga, that's why sumali ako para ipakita sa kanila kung sino kami at para na rin sa mga kasamahan ko na Manobo, which is the younger generation, para maging proud sila kung sino man sila po. That's good to hear. By the way, ano ba yung advocacy mo ngayon? Preservation of culture through education. Wow, that's good to hear. 'Di ba? Let's promote inclusivity, 'di ba? And maging proud tayo as katutubo. Napaka-proud ko sa iyo, Maybel. Congratulations in advance sa Miss Valencia na sasalihan mo. And I am hoping na mapanalo mo yung katutubo at I am praying for good luck to you. Thank you po. So hello mga kalangga, welcome back muli sa ating munting channel. Ito po muli si Rawal of Malalag, and if you are new to my YouTube channel, please do like, share, and subscribe to my YouTube channel. Also po kay Langga Rachel Morales, and sa ating mga kasamahan po ngayon ang John Lindon Official and Agilang Bukid. So ngayon po mga kalangga ay muli tayong bumalik dito po sa Bukidnon para po mag-update lang sa ating mga tinutulungan, at the same time yung ating mga tinutulungan po na may mga maintenance po, kailangan nating hatiran din po ng gamot. So habang nandito po tayo mga kalangga, so bibisitahin na lang din po natin yung mga natulungan natin, more especially po itong mga napabahayan po mga kalangga. Kumustahin natin yung sitwasyon po ng kanilang bahay, at the same time yung kanilang celebration po ng kanilang Pasko ng nakaraang araw mga kalangga. So ngayon meron tayong kasama, yung bayaw ko po, si Kuya Cliff, and meron tayong isang kasama din po na
kumbaga gusto din niyang matutong maging isang charity vlogger po mga kalangga. So sa ngayon, sumasama pa lang po siya sa atin, no, para kumbaga ma-adapt po niya yung mga ginagawa nating mga pagtulong, at the same time para makakuha din po siya ng mga kumbaga, mga tips, no, kung paano yung tamang pagbo-vlog at yung paano mag-approach po ng mga kagaya po ng mga ganitong tao, no, mga katutubo. So ngayon, dito tayo unang huminto mga kalangga, no, bago tayo tutungo mamaya sa kina Kenneth, kina An-An. Dito muna tayo kina Maybel na bahay po mga kalangga. Kaya ngayon, puntahan natin sila dito, no, kumustahin natin at syempre bigyan natin ng konting kumbaga regalo, no. Ito po ay galing kay Tita Francisca Pascua. Kaya ngayon mga kalangga, samahan niyo po ako. So ayun. Maupya, maud to. Kamusta? Okay lang mo sulod? Wow, grabe. Linis po mga kalangga. Uy, ang daming Kamusta Maybel? Okay ra. Saan si mama at papa mo? Ikabit mo. Sa labas. Tawagin niyo sila para para makumusta natin. Grabe. Mamang, galing salad mga ko kun, kalangga. papang. Daming mga mga achievements po ni Maybel, no? Ito nakadikit po dito mga kalangga. Saan yung mga yung mga frame? Wala pa na. Ikakabit mo pa dito. Ang ganda, no? So, dito po dito natin nakikita mga kalangga na talagang grabe yung pagsisikap niya, no, sa pag-aaral at the same time sa pagsasali po ng ganitong mga extra curricular. Ay, tay, kamusta po? Maupyang maud to. Maupyang maud to, nay. Kamusta po kayo? Ay, ito yung kapatid niya, no? Ito yung kuha mo na ng upuan doon, no? Ay, nay, kamusta po? Kamusta po kayo? Merry Christmas po, Merry Christmas. Kamusta po ang Pasko niyo? Kamusta ang inyong Pasko, Maybel? Okay ra kaayo. Okay lang, nandito kayo sama-sama. Mabuti nakauwi si Rachel, kapatid mo. Nakauwi kasi wala na silang pasok. Wala na silang pasok. Ayan, upo ako dito. Dapat nagkuha ka rin sa'yo. Kumusta naman yung bahay niyo po dito, nanay? Kumusta po ang inyong pagtira po sa inyong bagong bahay? Tanggalin mo yung Maybel. Yung microphone. Ayan. Kumusta naman yung bahay niyo po dito? Matapos po ma-ribbon cutting po. Maayo man, sir. Oo. Ano Mayo yung na feeling niyo po? Ano pong nararamdaman niyo po nung nakatira na kayo dito? Unsay mong gibati nay na sukad nga nagpuyo na mo diri na mo na nga tulog. Nalipay mi, sir, nga Masaya po kayo. nami katulugan nga. Murag luwag-luwag na. Oo. Dili pareha sa una, sir, nga. Dikit-dikit talaga, no? Dikit mi. Bisag asa rami mga Parang sardinas. Mm. Dikit-dikit. Kaya ngayon, grabe, no? Sa isang kwarto, ilan kayo natutulog diyan? upat. 4 kayo. Sa kabila naman 4 din. Dito sa sala meron natutulog? Ay, ikaw. Ayun, no? Mainitan. Kasi maganda naman dito, tay, kasi presko, di ba? Oo. Ilang araw na kayo dito na nakalipat simula nung na-ribbon cutting to? Mga ilang araw na? 1 linggo na ba? Hindi pa? 1 linggo na. So dito na kayo nag-celebrate ng Pasko. Wow, grabe. Ang ganda ng Pasko niyo, Maybel, di ba? May bagong bahay po. So, tanungin naman natin si Rachel, Kamusta naman yung feeling, Rachel, na ang pangarap niyo ng kapatid mo talagang tinupad ng Rochelle community? Happy po. Kasi may matitira na kami maayos na bahay. So, nung nalaman mo sa palang, nanonood ka siguro ng mga vlog, napanood mo yung mga, hindi mo napanood. Pero alam mo na ginagawa na yung bahay nyo. Kasi Ano yung, sinabi ni Maybel, ano yung feeling mo nung nabalitaan mo na, ginagawa na pala yung bahay namin doon sa Pantaron? First po kasi na-shock. Nasya ka? Na-shock. Hala. So, nana din yung balay jud kay pahimuan naman, anak. So, akong na-feel dito kay happy kay ko. Masaya ka? Parang excited ka Yes na po. uuwi ka dito. Pero nung ribbon cutting, di ka nakabisita,
Kasi po may culmination pa kami. So may ano din siya, may ginagawa din doon sa Tapos exam pa. Oo. So okay lang, ang importante, nung Pasko nandito ka. Wala din. Ay wala, bago ka lang nakauwi dito. Kahapon lang. Hanggang kailan ka dito? New Year. Oo. So, siyempre si nanay naman. Nanay, dito po natutulog si nanay. Dito po siya natutulog. Mainitan sir, dito siya. Doon siya sa dating bahay. Ayaw niya po dito kasi ano, mainit na, init. Oo nga, no? Parang di sanay po si nanay. Siyempre po, ano, sa sobrang tagal na nakatira doon sa ganung bahay, pag papatirahin natin yung si nanay dito, parang ano siya, di siya comfortable, no? Kasi mainit. Tapos, ano pa, parang feeling niya, ano, Hindi mo ka ginawa sir. hindi siya maginawa. Di siya, siyempre po, ano, pag ganun po. Ilang taon na si nanay? 89? 89 na siya. 89. Ito yung mama po ni papa mo. So at least nanay, masaya po kayo nanay na yung apo nyo po may bahay na po ditong bago. Nanapi ang ito, ang bayan ni pagkaapo ko. Pero doon ka talaga nakatira sa dating bahay. Uy, kumusta ba? Ayaw mo po dito. Mainit ano? So, siyempre, si nanay comfortable or contented na din siya doon sa dating bahay nyo. Kaya di nyo giniba, di nyo sinira yung dating bahay. Pero yung isa, sino nakatira doon? Wala. Bali, ano na lang, kumbaga, kung naiinitan kayo, doon kayo mag-i-stay. So, at si Papa naman ni Mabel po, mga kalangga, no? Tayo, ano po yung mga naririnig nyo po ng mga sabi-sabi po ng mga kapitbahay dito tungkol sa bahay niya po? Ano po yung naririnig niyo po na magagandang mga sinasabi sa bahay? Daghan sir. Marami. Daghan din ang Ni Dayig. ni Daig diri sir nga. Grabe, Di ano? balayan ko, balayan si Mibil Balay. As ginapil na mangit ko ana sir. Oh, Siyempre ako- pamilya kasi kayo dito. Mga abot na sa barangay sir. Ay, grabe. Umabot sa barangay. Mga kagawa dito ni dato may tawag sa ako Oo. sir. Dato sa tribo. Oo. Ngayon nga dato gwapo naman na imong balay dito dato Ay, ba? grabe. Akong ginan gihatag sa vlogger sa mo. Gihatag kang Mibil. May noon dato nga gibalayan nakadato dito di na ka maka antos sa di na ka maka balik sa balay ni mga Sa dating bahay tinitirahan niyo po, ano? Kasi ano na yun, kumbaga... so ako po sir ni pasalamat ko nga gibalayan ko ninyo para nga kana silang Mibil o si Richel dili na sila makahuna-una nga balayan pa ko kay na naman sir. Kasi ang Mapupus na lang siya pangarap na- talaga nila na once makatapos sila ng pag-aaral, bahay talaga yung unahin nila bago sila magkaroon ng pamilya, sariling pamilya. Or Ni pasalamat ko Oo. sir kay wala ibabag sa ilang huna-huna nga balayan. focus pa na lang ko. sa pag-aaral. Focus na lang. Maganda yun, di ba? So, masaya gid ko sir nga. Grabe. Sir Maura. Sino ba naman mag-aakala tatay na magkakaroon kayo dito, di ba? Oo, sir. Hindi inabot po ng Pasko mga kalangga, natapos po yung bahay po nila, no? Kaya grabe yung blessing nila, no? Sa taong ito, una, naging scholar si Mabel. Pangalawa, nagkaroon kayo ng sariling bahay po. Talagang ano na to, baga sa inyo na talaga, kasi nga sa inyo din itong lote dito, di ba? Oo, sir. Ayun. Tapos isa din po, talagang makikita talaga pag dumadaan yung mga ibang tao dito. Kaya congrats, no? Congrats po sa inyo, and nakita naman natin kung paano niyo po pinahalagan, no? Grabe yung kalinisan din. So, kuan sir, kada kuan, muaging mga Mga- tao diha. Oo. Dire ra gigatutok sa akong gihatag ninyo nga balay sir. Talagang tinitingnan nila. Oo, tingnan lang baguhan. Nabaguhan sila. Kisa nung bagong balay da diba? Kasi ang bilis lang ginawa. Oo, Diba? Parang kumbaga kung sa ibang tao pa parang nanalo ng loto. Diba? Kasi dati na dumadaan sila, walang ganitong bahay dito. Pero makalipas lang yung mga siguro 1 month yata, no? After isang buwan, bilis lang ng bahay, di ba? Na nagawa ka agad. So ito deserve naman po ninyo kasi nga grabe yung pagsisikap niyo po, no, para sa anak niyo po. At syempre dito naman kina Mabel, nakikita natin yung pagpapahalaga, di ba? So ayun,
ano pong masasabi mo, Mabel, sa mga tumutulong po sa inyo na talagang hanggang ngayon talagang andyan pa rin yung suporta nila para sa pamilya mo? Salamat po talaga sa inyo, ma'am, sir. Salamat po sa pagpagawa ng bahay namin. Isang napakalaking utang na loob ko po ito sa inyo. Sa aking pamilya, malaking utang na loob po ito. Salamat kaayo kay tinupad niyo po yung pangarap namin ng kapatid ko po. Thank you so much po. At syempre, hingan din natin ng message din po na pasasalamat si Rachel. Rachel ba yan? Oo, kasi ang ini-expect ko, andito siya nung ribbon cutting, di ba? Pero yun nga lang, may importanteng unahin. So ngayon na lang natin siya hingan po ng pasasalamat po para sa mga tumutulong sa kanilang pamilya. Masasabi ko lang po is thank you kasi po nagawan sila ng bahay. Tapos hindi na sila matutulog ng gibang bahay po. So thank you talaga po. So parang kahit nasa malayo ka, Rachel, ang iniisip mo talaga dati yung pamilya mo. Yes po. Kung kumusta na yung kalagayan nila. Ngayon parang nabawasan yung alalahanin mo. Opo. Kasi So, may magandang bahay na. sila. Di ba? In-expect mo ba ganito, Rachel, na ganito kaganda or ganito kalaki yung bahay nyo? Hindi po kasi Parang ang feeling mo or yung ano mo lang, yung nasa isip mo parang maliit lang, Maliit lang. sakto lang. Pero ngayon grabe, 2 kwarto. Malawak na sala, may CR, may lababo pa sa likod, mga kalangga. Kaya lingkod sa kadong gilo, ikikadong. So, ayan, mga kalangga. Anong hinanda niyo ng Pasko, Nay? Ano yung handa niyo? Ano yung pinagsasaluhan niyo ng Pasko? Ano ba yung Pasko pag mga kagaya sa inyo nakatutubo? May Pasko ba sa inyo? Wala po. Wala. Pero alam niyo yung Pasko na yon. Oo. May hinanda ba kayo or natulog lang? Natulog lang po. Tulog Ang lang. importante, sama-sama kami. Ayun, pamilya. grabe. Pero yung spaghetti din yung niluto. Hindi pa. Pang New Year na. Pang New Year na lang. Pati Sa yung New pansit, Year. pati yung bihon. Parang sa inyo mga katutubo, wala sa inyo yung Pasko, Wala. maghahanda ng Pasko. So New Year talagang kayo diyan magsalo-salo. Ayos naman, no? Kasi kanya-kanya naman talaga ng paniniwala. Ay, is 7th day? 7. So walang Pasko pag 7th day na. Kaya pala. So, pero hindi lahat na makatutubo. Hindi lahat. Pero may iba din katutubo na nag-celebrate ng Pasko. Oo po. Okay. Yun yung mga Catholic siguro or ibang religion. So at least ano yung masabi nyo na nakabisita kami ulit sa inyo tapos yung isang linggo na turnover ito. Thankful po kami dahil mayroon din po akong gustong sabihin sa inyo at about po sa mga nangyari po. Gusto mo i-open? Yes po. Syempre sa Iba kasi sa social media tsaka sa personal or dapat makuha din yung side mo. So pwede mo i-open dito, Mabel, kasi bukas naman yung natin, kumbaga yung ating vlog, no? Kung kahit anong sa loobin yan, pwede mo i-express diyan. It's either tatanggapin nila or kumbaga baliwalain nila. So nasa kanila pa rin yan. So pwede mong sabihin ngayon yung sa loobin mo. Nais ko pong humingi ng tawad po sa nagawa po ng pinsan ko. At yun po, bago ko lang po nalaman dahil busy nga po ako sa ginagawa ko po, which is Miss Valencia, nagre-rehearsal po kami at bihira lang po ako maka-online at na-shock po ako pagising ko at pumunta ako sa sitio namin at nag-online. Ang dami na pong message na natanggap ko po. At hindi po ako nagtagal. Pinuntahan po namin yung pinsan ko po mo. at sinabihan na kung ano man yung ginawa niya or pinost niya about sa akin or yung pag-reply sa mga comment ng bashers,
ipabura po. Yan po. At sa akin din po, naawa din po ako sa pinsan ko at naawa na may konting galit po. Pero hindi na po ngayon dahil humingi po siya ng tawad sa amin po. At kay Ate Rachel, humingi siya ng tawad sa akin at sinabi ko sa kanya na huwag kang humingi ng tawad sa akin dahil okay lang talaga. Pero kay Ate Rachel ka humingi ng tawad dahil tsak po na nasaktan po siya doon, kuya. Dahil pinsan ko po yan. Pero kadugo talaga. lahat po tayo na tao hindi perpekto dahil sa pag-post niya po ng mga picture ko po, hindi po siya humingi ng permission sa akin po na i-post yan. Okay, dali. Ako na sa process na nando. At yun po, tao lang din naman po ako, tapos pinatawad ko po siya, kuya. At nag-public apology po siya. Nag-post na siya ng ano Yes niya. po, sa post. Okay. So, regarding naman dyan sa bagay na yan, mga kalangga. Kumbaga, kami talaga ni Langga, kumbaga, di kami aware sa mga nangyayari sa SOCMED, sa mga issue na ganun. Kasi nga, di kami nagpo-focus sa mga negative na mga comments or mga messages. Nagtaka lang din kami kasi nga parang may mga screenshots na lumalabas at yun nga na-screenshot yung comment ng basher doon sa post ng pinsan mo at ang medyo pagkakamali lang niya doon ay parang parang nag-agree siya, something gano'n na sabihin nating di siya aware na ano yun, na paninira yun sa kay Rachel. Pero ang point dito ay kumbaga kung di niya alam yung community ng Rochelle, 'di ba? Kasi dito sa amin samot-saring pambabash, no? Kahit sino pinapasukan, kahit sinong magpo-post niyan, pinapasukan ng mga bashers. So aware na lang sana, ganun, no, na kumbaga since di naman niya kilala talaga kami or yung nagko-comment ng ganun. Kumbaga maging neutral siya, no? Huwag niyang ipapakita or ipaparamdam na nandun siya sa side lang na halimbawa sa iyo, 'di ba? O kaya doon sa basher, no? Maging patas siya. That will serve as a lesson naman din talaga. Bilang content creator, yan talaga yung una sa, kumbaga, pinaka unang matutunan, no? Maging, maging, responsible tayo sa mga pinopost, di ba? Yung, yung hangarin natin is makatulong, di ba? Para makilala. Pero on the other hand, hindi na pala natin alam na may mga inaapakan na tayo, may mga natatamaan na tayo, may mga naapektuhan na tayo, di ba? Kasi yun si Langga talaga. Sobrang may mga basher din siya. No, tapos nagko-comment sa mga ibang post. Yun nga lang parang hindi siya na-inform talaga, no? So I hope na next time ganun kasi syempre mo din kamag-anak mo din. So yung magiging resulta nun, bali madadamay kayo kasi nga pinsan mo tapos yun nga sa kabila ng pagtulong sa Team Rochelle, akala nila na ganun na lang matapos na ibigay yung bahay, 'di ba? Matapos kayong natulungan, ganun yung isusukli niyo. Pero hindi ganun, no? Kumbaga at least nalaman natin sa side ni Mabel na di pala siya na-inform na pinopost pala ng kanyang pinsan yung pictures. Siya pala yung content doon sa mga upload. Kaya at least nalaman din natin yung side ni Mabel, no? At least kumbaga ngayon na settle na, 'di ba? Kasi nga both kayong dalawa ay talagang nagpaliwanag na sa inyong side. At kami naman ni Langga or si Langga, malawak naman yung pag-uunawa kasi diyan naman siya diyan naman siya na naka-experience din naman siya ng mga ganun. Kailangan din natin na kumbaga intindihin yung mga bagay-bagay, 'di ba? So ayun, malinaw po sa ating lahat mga kalangga na
wag na nating pahabain pa, wag na nating pang bigyan pa ng panibagong issue po mga kalangga, no? Tungkol po diyan. Kasi although malaking impact 'yun, no? Pero still tao pa rin tayo. Oo. Kailangan ding magpatawad, 'di ba? So, ano yung ano yung natutunan mo doon, Mabel, sa ganong sitwasyon na medyo ano ka, parang feeling mo na ang sama-sama mo na siguro kasi nga may mga nambabash sa inyo, sa pamilya mo. Oo. Ano lang Ano yung po, natutunan mo doon sa nangyaring yun? pagiging matatag po, kuya. Yun. Dahil alam ko po na hindi tama po yung sinasabi nila at alam ko po yung kung ano yung totoo po. Ayun po. Yan. So, pagiging matatag, ano? So, para naman kay Langga, kung ano yung message mo sa kanya, halimbawa, personal na message mo sa kanya dito sa ating vlog. Hello po, Ate Rachel. Unang-una po, salamat po sa tulong ninyo ni Kuya Ruel sa aming pamilya po. Nais ko lang pong humingi ng tawad sa nagawa po ng pinsan ko po. At salamat po talaga. Thank you so much po. Tsaka naman sa Mabel, kumbaga sa buong Rochelle community na talagang nakapagbitaw din ng mga comment na parang kumbaga, galit sa inyo or something negative. Ano yung masasabi mo sa kanila? Sa buong Rochelle community? Nauunawaan ko po sila, kuya, dahil pinsan ko po yung nakagawa. Tapos, pasensya na po. Humihingi po ako ng tawad sa inyo sa nagawa ng pinsan ko po. Pero, lagi niyo pong tandaan na hindi po kami magbabago. Yung nakilala niyo na Mabel noon, yung pamilya ni Mabel noon, sa ngayon po, ito, kami ragyahapon ni Kuya. Wala ginabago. Nabago lang dahil sa bahay, sa tulong. Ninyo po. Pero still, kung sino kayo nung unang namin nakilala, sana ganun pa rin hanggang sa darating man yung panahon na nakaangat-angat na kayo sa buhay, di ba? Talaga, maging humble lang always, di ba? Kasi hindi man talaga kami yung unang makakapansin dyan, kundi yung mga nakasubaybay sa atin, no? Or yung mga tagapanood natin, di ba? So ayun, kumusta naman yung dito, Mabel, yung konsumo nyo araw-araw? Okay lang. Anong trabaho ni Papa mo ngayon? Ano pa rin po, yung dati pong ginagawa Sa sagingan. saging, tapos mga mais. Okay. Yung mais nyo na harvest nyo na? Wala pa. Wala pa. Mga ilang araw pa yun? Mga next weeks. Next week. So ayun, Mabel, may ako dito. May ipapakilala. Ay, hindi. Meron akong pasalubong para sa inyo. Ayan, Yan yung bago namin kasama. Ay, grabe. Ano bro, kaya? Kaya? Dire. Ay, grabe. Artistahin. Bro. Dito na lang, bro. Lagyan mo dito sa baba. Manapan to. Pagkilala ka. Hi. Hi, Mabel. Kumusta? Okay. Okay lang. Grabe. Napakalaking panibago sa buhay mo ngayon, di ba? Like, dun yung bahay nyo dati, tapos ngayon, anong pakiramdam na ngayon, ganito ng bahay nyo? Medyo mas magaan na sa pakiramdam, di ba? Masaya po. Masaya. Masaya, super. Masaya din ako na syempre, di ba, ikaw natulungan ka ni Ruel na makaahon. Team Rochelle, di ba? Galing sa mahirap, tapos nakaahon na. Napaka laking tulong to
of course, di ba, ikaw, napaka-achiever mo din. Nakita ko nga, di ba, ang dami mong mga sashes. Nakaka-proud ka. The best. Mag-ano ka lang, magpursige ka lang sa buhay mo, tsaka wag mo lang kalimutan na mag-pray palagi kay God para i-guide ka kung saan ka man mapadpad sa journey mo as, di ba, as a student, and of course, ikaw ba yung breadwinner sa pamilya niyo? Oo. Grabe, nakaka-proud ka. Grabe sa grabe sa upo. Bay no, danog Tagalog bay. Okay, Mabel. Before ako mag-ask ng mga questions sa'yo, no, I want to get to know you more para mas, may maganda tayong pag-uusapan ngayong araw. Ano pala yung kursong kinuha mo ngayon? Bachelor of Elementary Education. Bachelor of Elementary Education, tapos your college now, Yeah, diba? first year. First year college. How was the feeling na ikaw yung breadwinner sa pamilya, tapos ikaw din yung parang ang dami mong nasalihan na pageant, di ba? Sa nakita ko dito sa wall nyo, ang dami mong sashes, mga medals, and certificates of recognition. I know that you are so achiever. Ano yung pinaka lesson mo in life para magpursige sa buhay, para makatulong sa pamilya? Ano po? Palaging mag-isip ng positive and be proud of who you are talaga. At isipin mo kung ano yung makakabuti sa pamilya mo. Tama. Yun naman talaga yung di ba? Dapat sa puso natin, at palagi nating itatak sa ating mga utak na unahin natin yung pamilya natin dahil sila yung unang tumulong din simula pagkabata natin. At I'm so proud of you. By the way, nabalitaan ko nga, Mabel, ikaw ay parang magjo-join na ngayon ng Miss Valencia, di ba? Napakalaking competition dito sa lugar ninyo. Ano yung mga preparasyon mo para yung parang makuha mo yung crown for Miss Valencia? What's the preparation? How was your experience during the preparation? Mahirap dahil nakasuot ka ng mataas na heel, pero kinakaya dahil may purpose tayo sa pag-join ng pageant. At lalong-lalo na ako dahil isa akong katutubo, at maraming tao ang naniniwala na ang mga katutubo ay walang talento at hindi kaya sumali ng pageant. Binubuli pa nga, that's why sumali ako para ipakita sa kanila kung sino kami, at para na rin sa mga kasamahan ko na manobo, which is the younger generation, para maging proud sila kung sino man sila po. That's good to hear. By the way, ano ba yung advocacy mo ngayon? Preservation of culture through education. Wow, that's good to hear. 'Di ba? Let's promote inclusivity, 'di ba? And maging proud tayo as katutubo. Napaka-proud ko sa iyo, Mabel. Congratulations in advance sa Miss Valencia na sasalihan mo. And I am hoping na mapanalo mo yung katutubo, at I am praying for good luck to you. Thank you po. Congrats. Thank you. And by the way, Mabel, for the last question, as being part of Team Rochelle beneficiary, I just want to ask na ano yung mga strategy mo to cope up with those bashing through social media? How do you handle bashers? Ano yung mga ginagawa mo? Pinapakinggan mo ba sila? O anong mga dapat bang gawin para ipakita sa kanila na you are strong enough to stand who you are? Ang ginagawa ko po ay hindi ko po sila pinapansin dahil alam ko po sa sarili ko na hindi totoo ang sinasabi nila. At dahil na rin po sa mga advice ng Rochelle na always think positive lang yun. Always pray sa God dahil siya lang ang nakakaalam sa lahat. At for me po kasi
naninibago po ako sa social media at maraming mga bashers na nanglalait. Hindi lang ako, pati yung tribo namin po. At yung panglalait nila, ginagawa ko po yung inspiration para magpatuloy po at mas maging malakas po. Yun naman talaga yung dapat nating gampanan sa buhay, di ba? Maging malakas, be strong enough to stand where you are right now. No, di ba? At napakasaya ko na nakilala ka dahil hindi talaga ikaw yung Mabel na nakikita ko sa social media lang. Sa personal, napaka-proud ako sa'yo. Thank you po. Sobrang proud ako sa'yo. Okay, Mabel, going back to the topic, di ba? The only advice that I have, since you are a breadwinner and also you're a college student joining pageant this year for Miss Valencia, the only thing that you focus is to, be yourself, be proud of yourself, and don't lose focus. And also don't forget kanang mag self-care ka because in a world that full of negativity and body shaming and bashing, the only thing or the only power that we have is self-care, because when we do self-care, we show up stronger, kinder, and more confident in everything we do. And also, you promote a culture where self-care isn't just a luxury but a priority. Okay? So that's the only thing that you need to focus on yourself. And I am so grateful and honored that I met you today. And starting now, I am congratulating you in advance for Miss Valencia 2025. At ngayon, hindi na kami magtatagal dahil marami pa kayong pupuntahan sa mga beneficiary ni Ruel, Tim Rochelle. Thank you so much for joining us today for this interview. And I am hoping na magiging masaya ka pa sa mga susunod na sasalihan mo na pageant. And just don't forget to be yourself. Yeah, thank you sa advice. You're welcome. Thank you sa advice, sir, and I am happy to meet you po. I am happy too. Huwag ka na mag-sir. Jevy na lang. Congrats in advance, ha. Thank you. Galingan mo sa pageant mo. Wala di ko ka mic ba? Duwag to, bay. Ano yung napipil mo, Mabel, nung nakausap mo si JB? Ano po, kinakabahan po dahil Kinakabahan ka? obvious po na matalino po siya at ang fluent niya po mag-English po. Full of wisdom, no? Yeah. Talagang knowledgeable enough na sa mga ganitong pagsasali sa syempre sa pageant din. Talagang kami kanina nakatingin lang, nakatulala lang kami kasi ang ganda ng discussion, yung galing, di ba? So marami ka ding natutunan sa kanya ng mga advices. So ano yung pinaka hindi mo talaga makalimutan sa sinabi niya kanina? Ano po, be strong. Be strong. Oo. So, yun naman talaga ang dapat, no? Kasi kung isa kang, kumbaga, mahina lang, di ba? Isang bash lang siguro, ka kaagad, ma-carried away ka or maapektuhan ka kaagad. So, hindi ka magiging ganito or hindi ka magiging successful someday. So, ito, I hope na makatulong sa inyo itong binigay namin. Galing to kay Tita Francisca. Anong message mo kay Tita Francisca? Thank you po always, Tita Francisca, sa tulong ninyo po. Salamat po. Ayun. Belated Merry Christmas and Happy New Year. Advance Happy New Year. See you next time. Kasama siya, no? Maging vlogger na din yan soon. Bagay ba siya maging vlogger? Yes po. Grabe, no? Supportahan mo yung channel mo, ha? JB Sukal ka? Sige, Mabel, alis mo na kami, ha? Next time na lang, and sa inyo na yan, ha? Galing kay Tita Francisca. Sige, amping-amping mo, Dre. Ayan, nakilala na po natin si JB Sukal. Sukal ka? Ayan, abangan niyo po ang
Ay, grabe, may pa flying kiss pa mga kalangga. Oh. Abangan niyo po yung kanyang first upload sa kanyang YouTube channel mga kalangga. No? Magiging, soon magiging YouTuber na din po siya and magiging member din po ng ating samahan po mga kalangga para mas marami tayong matutulungan, pupuntahan, no? Basta't sama-sama lang po, walang naiiwan. Ano daw? Thank you, God bless, and Happy New Year po. Bye-bye.